sagot sa paratang ng pasikat na pastor. Katoliko, sumasamba daw kay Lucifer at idiniklarang Diyos ito. Isang maling paratang na naman po na kumakalat sa social media at pinasisikat ng mga siktang anti-katoliko. Ang ating sasagutin, itutuwid at bibigyan po ng linaw. Ito po ay tungkol sa video ng di umano ay pagsamba at pagdideklara ng mga Katoliko sa Vatican kay Lucifer bilang Diyos, na ayon sa maling unawa nila ay anak daw ni Lucifer ang ating Panginoong Hesukristo. Halina at sama-sama po nating panoorin ang nasabing video. Grabe to kapatid, maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa'yo na sa loob mismo ng Vatican Church, nananalangin sila at dinedeclare nila sa kanilang panalangin na si Lucifer, si Satanas, ay ang kanilang Diyos. Hindi po ito paninira, ayun na lamang po ang mga suga. At panoorin po natin sama-sama. So expose po natin ang bagay na ito. Seus Lucifer matusinus invenias Ide in pam Lucifer qui nescito casum. Grabe, tumatayo balahibo ko. Tignan nyo yung translation na nasa baba yung translation. At actually, na-research ko din yung Latin word na dinadasal at kung ano yung talagang convert. Tama naman. Ito talaga yung pagkakatranslate sa English. Christus filius tuus, qui regressus ab inferis, humanos generis terrenus ilusis, est cum vivit et regnat in saecula saeculorum. Kinikilabutan ako sa bagay na to, guys. Grabe. So makikita nyo po doon, dinedeclare nila na si Lucifer ay anak niya, si Jesus Christ. Sinabi pong ganun. So, mas malala po ito sa Mormons, no? Kasi yung Mormons, ang paniniwala nila si Lucifer, si Satan at si Jesus ay magkapatid. Pero mas malala to. Kasi sinasabi nila na si Lucifer ay anak daw ni Lucifer, si Satan, si Jesus Christ. So, para bang pinapalitan nila na yung God the Father, si Lucifer. So, hindi ko alam kung totoo ba to, pero meron tayong video na makikita at may proof tayo. So, sa lahat po ng Catholic na nanonood, wag po kayo magagalit sa akin. Kayo po yung magpaliwanag ng bagay na to. Kung hindi ito totoo, i-explain nyo po ito. Sabi nga po sa English, little learning is a dangerous thing. Sapagkat bunga po ng hindi nila pagkaunawa sa salitang Latin, ay marami po ang nagugulumihanan at napaniwala nila sa kanilang mga kasinungalingan. Ang video pong ito ay una nang kumalat noong taong 2015 pa. At nanahimik na po ito dahil sinagot na po ito ng simbahang Katoliko at ng mga depensor Katoliko. Subalit, isa pong pasikat na bagitong pastor na nagngangalang C.J. David ang muling bumuhay sa usaping ito. At ikinakalat na naman po sa social media. Kaya sa ngalan po ng Diyos ng katotohanan, tayo po ay muling titindig upang pasubalian at ituwid ang paninira at maling paratang nilang ito. Kung napapansin po ninyo, ay salitang Latin po ang dasal na kinakanta ng pari dito. At ito po ang tinatawag na exultate.
ang Latin word na binabanggit sa Proclamation of Easter. A prayer exalted to God regarding the Paschal candle, symbolizing the light, who is Jesus. So, ang kaganapan pong ito ay taon-taon pong ginagawa tuwing linggo ng pagkabuhay o Easter Sunday. Katunayan, mahaba po ang prayer na ito. Pero sa bandang huli ng panalangin sa Diyos, ay binanggit po ang Latin word na Lucifer. At ito po yung Latin prayer na kinanta ng pare. Flamas eios Lucifer matutinos en veniat elie en quam Lucifer kineset ocasum Christos Pelios Doos Ki Negresos ab en Peres Humano Genere Serenos Elioxit et Bibit et Regnat en Sicula Siculorum. At ito naman po ang English translation ng naturang Latin prayer. May discipline be found by the morning star, the one morning star who never sits, Christ your Son, who coming back from death's domain, has shed his peaceful light on humanity, and lives and reigns forever and ever. Ayan po, noong isinalin po sa English ay nawala po ang katagang Lucifer. At para po lalo nating maunawaan ang nasabing Latin prayer, ay isalin din po natin sa salitang Pilipino o Tagalog. Nawa ang apoy na ito ay matagpuan na nagniningas pa rin ng tala sa umaga. Ang isang bituin sa umaga na hindi nagtatakda, si Kristo na iyong anak na sa pagbabalik mula sa kapangyarihan ng kamatayan ay nagbigay ng kanyang mapayapang liwanag sa sangkatauhan at nabubuhay at naghahari magpakailanman. Ngayon ay alam na po natin ang salin sa Tagalog ng naturang Latin prayer. Pero ano nga ba ang Latin word na Lucifer? Lucifer means the morning star, bearer of light. Ito po ay nagmula sa katagang lux na ibig sabihin ay light, at per na ibig sabihin ay bearing. Kaya ang ibig pong sabihin ng Lucifer ay bearer of light o light bringer. Katunayan, marami pong talata sa Bibliang Latin na mababasa ang Lucifer. At ito po ay tumutukoy sa liwanag na walang iba kundi si Kristo, kung saan siya po ang bearer of light, sapagkat siya po ay naparito sa mundo bilang ilaw ng sanlibutan. Muling nagsalita si Jesus sa mga Pariseo. Sinabi niya, Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. At si Kristo din po ang tinutukoy na bright morning star o maningning na tala sa umaga. Akong si Jesus ang nagsugo sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesia. Ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na tala sa umaga. Sa English, I, Jesus, have sent my angel to testify to you these things and the churches.
I am the rock and staff of David, the bright and morning star. Kaya ang Lucifer po na liwanag at totoong bearer of light at bright morning star o maningning na tala sa umaga ay wala pong iba kundi si Kristo. Hindi po ang dyablo na dating anghel na nagrebelde sa Diyos at naging hari ng kadiliman. Kung napapansin po ninyo sa video, ito po ay ginawan nila ng English caption. Pero kapansin-pansin na yung Latin word na Lucifer ay hindi po nila isinalin sa English para palabasing si Lucifer na dyablo o Satanas nga ang sinasamba at kinikilalang Diyos ng mga Katoliko. At pinalalabas pa na si Lucifer ang ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay isang maling paratang, isang kasinungalingan at napakalaking panlilinlang. Kaya sa mga nagpapakalat ng mga paratang na ito na pawang kasinungalingan, ay alam na po natin kung sino ang kinikilala nilang ama. Ang dyablo ang inyong ama at ang kagustuhan niya ang ibig niyong gawin. Noong pa man ay mamamatay tao na siya, hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanyang katotohanan. Likas sa kanya ang magsinungaling, sapagkat siya'y talagang sinungaling. At siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya sa bagitong pastor at sa mga nauto ng taong ito upang ipakalat ang nasabing video, kayo po ay sumasaksi sa hindi katotohanan at kayo po ay nagkakalat lamang ng inyong kamangmangan sa salitang Latin. Sabi nga sa Kawikaan, Kabanatang 13, Talatang 16, bawat mabait na tao ay gumagawang may kaalaman, ngunit ang mangmang ay nagkakalat ng kamangmangan. Ngayon po ay alamin natin kung bakit nga ba ikinapit kay Satanas ang katagang Lucifer. Sa Isayas, Kabanatang 14, Talatang 12, ay ganito po ang ating mababasa. O maningning na bituin sa umaga, anak ng bukang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa at nahulog mula sa langit, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Sa naturang talata ay may nabasa po tayong maningning na bituin sa umaga, na ibig sabihin sa Latin ay Lucifer. At kapag itinuloy po natin ang pagbasa sa mga susunod na talata, ang tinutukoy po dito na maningning na bituin sa umaga ay isang hari na bubihag at nagpahirap sa mga Israelita, na napag-alamang ito po'y tumutukoy sa haring Nebuchadnezzar ng Babylonia. Subalit ito po ay na-misinterpret ng mga kampon ni Martin Luther at inakalang ang tinutukoy sa talata ay ang fallen angel na si Satanas dahil sa pagkakahawig ng talata. Kaya ang maningning na bituin sa umaga ay isinalin nila bilang Lucifer na Satanas. Kaya natatak na po sa isip ng mga tao na ang Lucifer ay pangalan sa demonyo na dating anghel na nagrebelde sa Diyos. Pero ang totoo ay hindi po talaga si Satanas ang Lucifer
na bearer of light and bright morning star, na sa Latin ay Lucifer, kundi ito po'y walang iba kundi si Kristo. Ngayon naman po, siguro ay magtataka tayo. Bakit nga ba tayong mga Katoliko ay pinupukol ng samot-saring mga paratang at paninira? Huwag na po tayong magtaka sapagkat ganito po ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Sapat nang matulad ang alagad sa kanyang guro at ang alipin sa kanyang Panginoon. Kung ang ama ng sambahayan ay tinawag nilang Beelzebul, lalo na nilang lalaitin ang kanyang mga kasambahay. Dito po ay ipinapaalam ng ating Panginoong Hesukristo na tayong mga Katoliko bilang kanyang mga kasambahay ay talagang makakaranas ng mga ganitong paratang at samut-saring paninira na wala namang katotohanan, dahil kung siya nga na puno ng sambahayan ay hindi nakaligtas sa mga maling paratang na sukdulang tawagin sa pangalang Beelzebul. Nang iyo'y marinig ng mga Pariseo, ay sinabi nila, nakakapagpalayas siya ng mga demonyo sa kapangyarihan ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ang sabi sa talata ay mas lalo nilang lalaitin ang kanyang mga kasambahay. Kaya asahan po natin na mas malalapad dito ang mga mararanasan natin. Pero bilang mga Katoliko ay magpakatatag lang po tayo at panghawakan natin ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay nilalait kayo ng mga tao, inuusig at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. At sinabi pa niya, Kapupuotan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. kaya manatili lang po tayo sa tunay na simbahang tatag niya, sapagkat narito po ang tunay na kaligtasan at wala sa mga samahang tatag lamang ng kung sino-sinong mga tao. Muli po ay maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all.